Okay, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula na sa ating small group. Let us pray po muna, no? Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for your faithfulness and your goodness to all of us. We thank you because alam namin hindi po kayo nagkulang sa amin, Panginoon. Napakatapat niyo po sa amin. Yung inyong biyaya ay sapat-sapat po sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy niyo po kami binibigyan ng kalakasan, si Brother Nary, Sir Jenny, ganun din si Christian, Panginoon, Brother Rick and his family, my family as well, Panginoon, at lahat po ng mga pamilya namin ay napakabuti niyo po sa amin. Lord, we pray for your blessings and wisdom as we study your word so that we will grow in our spiritual life at magagamit po namin ang aming pong buhay para po sa inyong kaluwalhatian while we are on earth, waiting for your coming, for your second coming. I bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bless us today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, let us sing this song. Nag-e-echo. Siguro magkatabi kasi. Kaya ilagay natin dito. Sige, dyan na lang. Ayan. Nilayo ko na dun sa... Okay. Let's start. Let us sing this song. Wala kang katulad. Wala pong katulad talaga ang ating Panginoon. God never changed. Wala sing katulad sa lahat. Lahat ng awit sa mundo di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon and walang katulad ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
Ayan, so purihin po ang ating Panginoon. Napakadakila niya po sa atin. And there's no reason bakit hindi natin pasasalamatan ang ating Panginoon. Let's give thanks to our God. Saglit po, tanggalin ko lang yung background. Ayan. Ayan, okay. So, pati si Christian nakita. Okay, okay lang yan. Ayan, okay. So, let us praise and thank God for His faithfulness to all of us. Christian, ikaw muna. Pasalamatan mo sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako at lahat ng lakad namin mga nakarang araw ay maganda naman po. Tsaka nagpapasalamat po ako sa Panginoon, laging malusog yung mga katawan namin, pamilya, ganoon din po sa aking dinalagaan na si Sir Nari. Thank you rin po lagi sa pagdadrive ko at hindi ako na-aksidente. Yun lang po. Nakamotor ka lang? Okay. Saan ka umuwi pala? Marikina po. Marikina pa. Alright, si Brother Nari. Can you give thanks? Giving everything I have, Vito, I'm still waiting for the day. I'm really putting them to help others. Oh, okay. But until the time, I am here. Yes. Right. Amen. Okay. Thank you for everything else. Amen. Glory to God. Alright, kayo po, Sister Jenny. Ano pong pasalamatan niyo sa ating Panginoon? For the continuous provision and the continuous recovery para improvement niya. Christian, for being Christian to us, PT, saka yung mga pets. Amen. Although may sakit ito sa akin, May sakit? nagre-recover. Okay. Parasite. Parasite. Infection. Blood parasite. Oh, okay. Alright. So, praise God. Ako din nagpapasalamat sa ating Panginoon because me and my family, we are okay by God's grace. Malusog naman ang aking family, ang aking dalawang anak, ang aking wife. And they are actually listening right now because we are live. Naka-live po tayo. So, yan, binabati ko yung aking family na nandyan. At tulog si Bunso kasi. So, praise God. And last night also, I had the opportunity to meet isang kapatid sa isang malaking gawain din. One of the biggest ministry na tinutulungan ko po ngayon, yung Spin Media Philippines. So Spin Media Philippines is a media broadcasting, hindi pa namin masabing network, the biggest, okay? Sa Facebook. So we have like about almost 10,000 members across the country and also 2 countries. So tinutulungan ko po sila ngayon to manage the YouTube account. So I had the opportunity to meet, had a meeting with the CEO, Brother Romy Redelicia. So tinatawag po siyang Commander Red. So fruitful po yung meeting last night, and there are marami pong mga opportunity na makatulong sa mga manggagawa, sa mga pastors. And also I was able to share the vision, itong ministry po natin, yung God's Kingdom Family. And praise God, dahil mag-open po tayo ng Kingdom Hubs or ministry ng God's Kingdom Family sa Mindanao. So yung prayer ko po na magkaroon ng leader in Mindanao ay tinupad po ng ating Panginoon sa katauhan po ng aking pinsan. So naunawaan niya yung vision, yung ministry, because she wants to reach yung mga kamag-anak namin and her family. So salamat sa Panginoon, and I am praying kasi leaders in Mindanao and also in Visayas. So yun na lang sa Visayas, and I am hoping and praying na magkaroon po ng leader doon. And madadagdagan yung mga gawain natin. For 3 months of existing, 3 months of this ministry, binibless po tayo ng Panginoon. Alright? And ito, ang gawain na ito is the first actually
home church na ibinigay ng Panginoon. I am so grateful and thankful for Hamlig family, Brother Neri, Sister Jenny. So thank you for opening your home for this ministry. And I am praying to God, ito'y gawain ng Panginoon, the Lord will bless this ministry. Because ang goal po natin, alam naman, yung vision po natin, is for the gospel of the kingdom to be preached to all the world. Not just here in Cainta, in the entire Philippines, but all over the world. Kasi yun yung mandate. That's the mandate for us to spread the gospel, to go to the world and preach the gospel. Yun yung mandate sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, but of course, we will start locally. Kaya ang term po natin is locally. We will start locally and then we will spread the gospel to all the nations. So, gamit po ang internet. Okay? Gamit ang internet at lahat po ng maabot ng gawain ng God's Kingdom Family. Kung may mga family sa iba't ibang bansa na gusto magsimula, and we are willing, very much willing to start itong gawain kagaya nito. Like this. Okay? So, purihin po ang ating Panginoon. And yun nga po, binabati po natin ang lahat ngayon. Since naka-live po tayo, Pastor Gian, Sister Fat, ayan, na nasa US. Actually, tinag ko po siya sa ating gawain. So, binabati po natin ang lahat ng makakarinig at nandito ngayon sa ating live at makakarinig pa po ng ating gawain. So, tayo po ay magsimula na sa ating lesson proper. And last time, we talk about pinag-usapan po natin last time ay yun pong salita ng ating Panginoon. So, ang ating pong pinaka-topic, ang ating series ay basic. So, we are tackling basic. This is the basic principle of the kingdom of God. So, basic po ito sa buhay ng Kristiyano because B is Bible. We studied the scripture, the Bible last time. Yung kahalagahan niya po, sino po yung author, sino po yung writers. Do you still remember how many writers meron ng Bible? Almost 40 writers na sumulat ng Bible. And the Brother Neri, do you still remember who is the author of the scripture? Author of the Bible? God. Yeah, and the writers was inspired by the Holy Spirit to write down kung ano yung nais ng Panginoon na sabihin sa kanila. They were inspired. Kinasihan sila ng Holy Spirit. That's the word. Kinasihan sila. Hindi yung kanilang sariling pagkaunawa doon sa pagsulat nila ng scripture, but the Holy Spirit inspired them what to write. Kaya we believe the scripture, and the Bible was written in 3 different continents: Asia, Europe, and Middle East. It was written to 4 different languages: the Aramaic, Greek, and Hebrew. And in spite of it was written in different times, written in different places, written in different languages, ang Bible ay hindi nagkakamali. There's no error, no wrong. And the Bible ay sila po ay harmoniously nagkakaisa. Okay? United yung message ng Bible, walang mistakes. Yung 66 books of the Bible, walang mistake. Though there are almost 40 writers, bakit walang mistake? It's because there is only one author, and yun yung si God. The Holy Spirit inspired the writer. So, tayo po ngayon ay nasa A. So, since this is basic, nasa letter A na po tayo ngayon, yung assurance of our salvation. So, mahalaga po ito because ito yung pinanghahawakan natin. This is one of our, as evangelical, and in God's Kingdom Family, isa ito sa pinanghahawakan natin. That God gave us eternal life, and eternal life begins now. Habang buhay pa po tayo. And hindi po siya kasi eternal if yung eternal life natin ay mawawala. It's not gonna be eternal. So I'm going to discuss to you right now yung tinatawag natin the assurance of our salvation. Ito yung ikalawang aralin, kasiguraduhang spiritual. So,
Mahirap po kasi na wala tayong kasiguraduhan in our spiritual life. Kasi sayang, magiging sayang marahil yung ating pinaniniwalaan if we don't have a spiritual assurance or yung assurance of our salvation. So, yeah, because siguro, it's okay. Siguro pwede nating, yeah, okay. Alright. Okay, so yeah, ano ang layunin? What is the purpose of our study? Alright, so the purpose of our study is upang maunawaan for us to understand the importance to have an assurance of our salvation. So it is very important na malaman po natin. And also, upang lubos na maunawaan for us to understand or fully understand the promises ng ating Diyos sa kanyang mga hinirang na anak. God has a promise to all of His children, God's children. Merong pangako ang Panginoon. Sabi ko nga, here on earth, we are pastors lang. Tayo po ay pastors lang tayo. Ibig sabihin, mawawala tayo sa mundo nito. But God has a promise to all of us. Alright? So, we have questions here. Okay? Christian, nakaranas ka na ba ng isang pangakong napako? Ano ang iyong naramdaman? Ano po, nakakadismaya. Kasi naantay mo yung pangako lang tapos hindi natutupad. Yeah. Mga politiko, ano nangangako? Hindi natutupad. Kaya si Sir Jenny? Marami na. Marami na. What about Brother Nari? Have you experienced that someone gave you a promise and yet that person never hindi niya tinupad yung promise? I haven't had really interesting about very well. No, I never anyone doing much of this. I want to be up and Pero naka-experience ka. Experience ka na? Na hindi na-fulfill yung promise. Yeah, the promise but was not fulfilled. me personally, I don't think promise is a promise. So I don't care. Yeah, kasi that's his personality before. Promise is meant to be broken. Yeah. Alright. What about this? Nasubukan mo na rin bang mangako sa isang kaibigan o isang tao ngunit hindi mo ito natupad? Yes. Oo. Yes. Pero Oo. sorry naman. Yes. Okay, ako din ganun. Kapag narinig mo ang salitang sigurado or you're assured, sigurado akong pupunta sa langit, ano ang reaction mo dito? When you heard that sa isang tao, Sabihin sure siya na he will go to heaven. And it went to someone tell me that I don't think I have heard it. Or Okay. Yeah. I don't think Yeah. I kept giving the sense of what would come that. Yeah. That is what we are going to study right now, okay, about the assurance of our salvation. So let's read this, all right? Let's read this. Romans 8:1. Ayan. Christian, mababasa mo ba yan? Go ahead. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ayan. So, sabi niya, very clear, no? Kaya nga, therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sa Tagalog, kaya nga, therefore, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. That's a simple statement of the Apostle Paul. By the way, that is Apostle Paul. He is writing that letter to the churches in Rome. So, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sinasabi niya yan, sinusulat niya ito sa mga churches in Rome, sa mga tao doon. Again, we believe that churches is not an organization, churches is not the building, but churches are people, the called out ones. We are the church. If we trust, believe, and have faith in Jesus Christ, we are one in Christ. Okay?
We are one in Christ. Nakipag-isa tayo kay Jesus. At kapag nakipag-isa tayo kay Jesus, wala nang kahatulan. There's no condemnation anymore. Sinabi ni Paul yan. I am not saying that. Okay? Wala nang kaparusahan sa lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo. So, yan yung isang pangako ng Panginoon yan. Kaya nga itinuturo ni Apostol Pablo. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul. isa pang talata, no, sa John 1:12. John 1:12. Sister Jenny, pwede mong basahin? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, si Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Alright, yes. To those who accepted and believe in Jesus Christ, now, He gave them the right to become children of God. Okay? Tingnan niyo yung lahat, okay? Lahat ng tumanggap at sumampalataya, kanino? Kay Jesus. Okay? By the way, ang nagsasalita po dito mismo is si Jesus Christ. That's the context of this John. Jesus Christ He is the one who is talking, and it was recorded by John the Beloved. Sabi niya lahat ng sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatan. Rights. Bakit karapatan? Rights na maging mga anak ng Diyos. Kasi ang katotohanan po, hindi lahat ay anak ng Diyos. Not everyone are child of God. So magiging anak lang po tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos if sabi niyan, pag tinanggap natin at sinampalatayan na natin si Jesus. So if we don't accept and have faith in Jesus Christ, then we don't have the right na maging anak ng Diyos. Again, in this world, there are two kinds of kingdom. The kingdom of darkness, the kingdom of Satan, and the kingdom of light, the kingdom of God. The family of Satan and the family of God. Before, we belongs to the family of Satan. According to St. Paul in Ephesians chapter 4, we belongs to the kingdom of Satan. We are the children of Satan. But since we accepted Jesus Christ and we believe in Jesus, dun sa kanyang ginawa sa cross, then binigyan tayo ng rights, binigyan tayo ng karapatan ng magiging mga anak ng Diyos. So, yun yung katotohanan. Alright? Isa pa, sa Romans 8:14 hanggang 17, ako na munang magbasa. Sabi ni Apostle Paul, ang mga taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot sa halip ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ba ninyong Ama ang Diyos? Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Wow! Si Jesus nagtuturo about those who accepted and have faith in Him ay binigyan ng rights na magiging anak ng Diyos. Itinuro din siya ni Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul to. Di ba? Sabi ni Apostle Paul, yung mga taong pinanubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Because in reality, bago po tayo kumilala sa Panginoong Hesus, the Holy Spirit ay wala sa atin. Okay? Kaya nga kung ano-ano mga espiritu ang nasa atin because the Holy Spirit is not in us. And pero nung kinilala natin ang Panginoon, si Jesus, tayo po ay pinatnubayan at tumira yung Holy Spirit sa atin. Yung pagtira ng Holy Spirit sa atin, yun yung isang tatak at isang patunay na tayo ay pagmamayari na ng Diyos. And we are God's children. Okay? Kayo ay inalipin upang muling matakot. Yun yung espiritu na, sabi dito, at ang espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin.
Kasi yung spirit na meron tayo before, tayo ay alipin. I remember yung pinabasa mo sa akin na sinend sa'yo, di ba? Yung bad spirit na inaalipin yung mga wala sa Panginoon. But since we are in Jesus Christ right now, we are children of God, yung Holy Spirit ay hindi tayo inalipin. Anong role ng Holy Spirit? Holy Spirit. Sabi niya dito, ginawa kayong mga anak ng Diyos. So, in the context, sa panahon ni Paul, sa Rome, uso yung tinatawag na mga alipin. Sa panahon ni Paul, in the first century, yung mga alipin ay binibili. Diba? Binibili sila. So, pag binili ka ng amo mo, ay yung amo mo may karapatan sa iyo na kung anong gawin sa iyo. Even yung amo mo, pwede ka niyang ipapatay. Because binili ka na niya pagmamay-ari ka na niya. Pero yun yung ginamit ni Apostle Paul dito bilang isang halimbawa. Na yung spirito na meron kayo, hindi kayo inalipin. Because the spirit that you have before ay inalipin kayo Di ba? Yung spirit ni Satan. So di ba kung ano yung sasabihin ni Satan, wala tayong kawawa tayo, wala tayong magagawa. Pero ngayon, sabi ni Paul, yung tinanggap ninyo is the spirit na hindi kayo inalipin. Bagkus ang ginawa ng Holy Spirit sa inyo, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Alright? So that's very clear. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Sa English po yan, Abba, Father. In the word Abba, sa Greek is, parang sweet title. Na sabihin mo parang daddy. Okay, dad. So, sinasabi ni Paul dito, since yung Holy Spirit ay nasa inyo, then you have the right na tawagin siya daddy. May daddy. Okay? Alright, so that's Romans chapter 8. And then sabi niya, ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay kaparehong nagpapatunay na tayo yung mga anak ng Diyos. So, sinasabi ni Paul dito, hindi na tayo anak ng Diablo. We are no longer a child of the devil. Because the Holy Spirit and our spirit ay siya yung nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, ito yung napaganda. We are heir. We are tagapagmana tayo ng Diyos. So, at yung tagapagmana tayo ng Diyos, nakasama natin si Kristong magmamana. Okay? At yung mana na meron po tayo ay inilaan na para sa atin. Yung sabi niya dyan, At kasama si Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. So ano yung mga pagpapalang inilaan niya? Isa na po yun yung eternal life na meron na ibinigay sa atin. Okay? That's isa yung mana yun. Okay? And next, ikalawang there are three truths about assurance of our salvation. Bakit sinasabi natin na hindi mawawala ang ating kaligtasan? Bakit hindi mawawala ang aking salvation, yung aking kaligtasan? God gave me eternal life. He promised me eternal life. Bakit hindi ito mawawala? So, there are three truths about this. Christian, pabasa ko. Ang gawa ng banal na banal. Ang gawa ng banal na espiritu. Gawa ng banal na espiritu. Yan. Yan na natin. Ang gawa ng banal na espiritu. Yan. Banal na espiritu sa ating kaligtasan. Okay. Now, ano yung part ng Holy Spirit? Ang gawa ng banal. Ayan. Tanggalin natin. Nadoble. Ang gawa ng banal na espiritu sa ating kaligtasan. So, ano yung naging part ng Holy Spirit? We believe in Trinity, right? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, ano yung gawa ng Holy Spirit sa ating mga kaligtasan? Ano yung ginawa niya? Basahin natin to. Basahin natin ng sabay-sabay ang Romans 8:15. Ready? Go! Sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama. Yan. Same lang yan kanina, ibang translation ito. Okay,
Now, yung Holy Spirit na tinanggap natin, the Holy Spirit that we have, that's the Holy Spirit na kinupkup tayo ng Diyos. Yun yung sabi ko kanina sa yung patunay, yung Holy Spirit, yung persona ng Holy Spirit, siya yung patunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Yan, isa pa. Ano yung part ng Holy Spirit sa atin? Tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 6:19, sinulat yan ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Your body is not yours. Ito'y pagmamay-ari ng Diyos. Sa panahon ni Pablo, also yung mga templo. Doon sa Corinth is a place where ito po ay place po ng mga Greeks, Gentiles. And sa Corinth, sa Europe ito, sa Asia, sa Corinth, marami pong mga temple ng mga gods, ng mga Greeks. Para maunawaan ng mga mananampalataya o ng mga mananampalataya o ng mga churches sa Corinth, kailangan gumamit si Apostol Pablo ng isang halimbawa. Kaya nga ginamit niya yung salitang temple para maunawaan nila. Okay, God is not hindi tumatahan ang Diyos doon sa mga templo na bato. Sinasabi ni Pablo ito, dapat maunawaan ninyo na ang inyong katawan, yan yung templo ng Holy Spirit. So, nung tinanggap nyo si Jesus, kayo ay pinanahanan ng Holy Spirit. Nasa inyo na ang Holy Spirit. Kaya sinabi niya dito na ang inyong katawan ay templo. So, yung salitang katawan dyan, hindi po yan example lang or analogy, kundi yung katawan dyan is mismong ang tinutukoy ni Paul ay yung physical body. That your physical body right now is the temple of the Holy Spirit. In John 14:23, this is Jesus Christ. Si Jesus po. Sister Jenny, pabasa ako. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Yan. So, ang umiibig sa akin, alam po natin na nung kinilala natin si Jesus, when we accepted Jesus, nag-express tayo ng pagmamahal sa Kanya. Okay? We express our love to Him. So those who love Him at tumutupad and follow His word, sabi ni Jesus, iibigin ko din siya. Okay? Iibigin ko din si Christian because he loves me. Si Sister Jenny, Brother Nari, I will love him. And not just to love them, not just to love you, Brother Nari, sabi ni Jesus. But sabi niya, kami pupunta at mananahan sa Kanya. So Jesus, through the Holy Spirit, God, through the Holy Spirit, ay nananahan kay Brother Nari. So Brother Nari, God is in you right now. Okay? God is in you, Sister Jenny. Ganun din sa'yo, Christian. Okay? Ang Diyos ay nasa atin because nakipag-isa tayo kay Jesus Christ. Ikalawa po, letter B, na sa role ng Holy Spirit, tayo ay sinelyuhan ng banal na Espiritu. We are sealed by the Holy Spirit. Sa pagkakaalam po natin, what is the purpose of sealing? In document, sa mga document. Yung certified. Certified. Ibig sabihin, tunay. Yes. Di ba? Tunay. So the Holy Spirit is our seal. So, pag sinabi natin selyo, hindi tayo fake. Okay? Kasi sabi ni Paul in Ephesians chapter 1 verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, okay, Jesus Christ again, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak, seal, okay, bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So the Holy Spirit is a seal. Inulit niya dyan, very clear, sa pamamagitan ni Kristo. Kasi ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan talaga ni Jesus.
Wala nang ibang paraan ng kaligtasan, kundi si Kristo lang. Kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, the truth, ng magandang balita. So yung word na magandang balita dyan is gospel. Yung ibinahagi ko kay Brother Nary, tinanggap ni Sister Jenny, tinanggap ni Christian. That's the gospel, mabuting balita. At yung gospel na yon, nagdudulot ng kaligtasan yon sa lahat ng sumampalataya kay Jesus. At nung sumampalataya tayo, pinagkaloob sa atin yung Holy Spirit bilang tatak. So ibig sabihin, nung tayo po sumampalataya kay Jesus Christ, at ang Holy Spirit ay nasa atin, ang Holy Spirit ay naging tatak. Ibig sabihin, we are owned by God. Isa din sa maaaring purpose ng seal, tatak, ay ownership. Sa mga baka, sa mga ranch, sa Bukidnon, maraming mga ranch. Yung mga baka, meron silang mga bilog dito sa kanilang thigh. Identity yon. So, the sealing is our identification that we belong to God now. Belong na tayo kay Jesus. Hindi na tayo pagmamay-ari ng Diyos. Ni Satanas. We are belong to Jesus Christ because of the Holy Spirit. Okay? Next. Isa pa. Ay, tapos na pala. Okay. Ikalawang katotohanan. Christian, ikaw ulit magbasa. Yung mga pangako ni Jesus. Okay. So, bakit hindi mawawala ang kaligtasan? Una, because of the work of the Holy Spirit. He sealed us. The Holy Spirit is in us. Ngayon, ikalawang katotohanan, bakit ang kaligtasan ay hindi mawawala sa atin? Ang mga pangako ni Jesus. So, what are the promises of Jesus? So, una, nangako si Jesus na tayo ay kanyang hahawakan. John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. This is the Lord Jesus Christ, okay? Talking to His disciples. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. So you see, pag tayo po ay na kay Jesus Christ, dalawa ang humahawak sa atin. Jesus Christ, God the Son, and God the Father. Hinahawakan tayo. Anong paghawak po ito? This is not a literal na hinahawakan tayo. Ang paghawak po dito is not physical na paghawak, kundi spiritual na paghawak. Kaya nga we are secure, we have eternal life, and we are secure that we will go to heaven someday, and to the new heaven and the new earth. We will live and be with Jesus eternally because hinahawakan tayo ang ating kaligtasan. Okay? At ang umahawak sa atin ay ang ating Panginoong Hesus at ang Ama. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Ano pa ang pangako ni Jesus? Nangako si Jesus ng tirahan sa langit para sa atin. Jesus promised a home in heaven for us. Basahin natin. Kaya mong mabasa yung Sister Jane? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Dapat na ipaghanda ko na kayo ng matitirhan. Ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Gandang pangako ni Kristo, no? So this is the promise of Jesus Christ. Actually, by context, Jesus Christ is talking to His disciples at nagpapaalam na siya. Because dito ay malapit na siyang ipako sa krus. Kausap niya, ito yung gabi ng last suffer nila. Ito yung gabi na kung saan kinausap ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples. Sabi niya, huwag kayong mabagabag o huwag mababagabag ang inyong kalooban kasi nagpapaalam na nga siya. Di ba? Na mawawala na siya eh. Hindi niyo na ako makakasama. At mamamatay na nga siya, mapapako na siya sa krus. Kaya nagbabagabag yung mga disipulo. Iiwan mo na kami, Panginoong Hesus. Mawawala ka na sa amin. Pero sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabagabag. Ang gagawin niyo, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin.
Sabi niya, sapagkat sa bahay ng aking ama, in my Father's house are many rooms. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan? So, si Jesus right now, He is preparing a place for us. Okay, He is preparing a place in heaven. He is preparing that new heaven and new earth for us para matirhan natin. Okay? So, Brother Nary, di ba? You are suffering right now dito sa inyong situations. No? Minsan nakakapagod, di ba? Napapagod tayo. Diba? But the promise of God is this world is really not our home because He is preparing a place for us. To those who believe, to those who trust in Him, He is preparing an eternal place for us. Ang sabi niya, verse 3, kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, anong pangako niya? Ako'y babalik. I will come back again at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Di ba? Grabe yung promise ni Jesus Christ. Sabi niya, kung saan ako naroon, gusto kong makapiling ko kayo. And I will go there, and I will prepare a place for you. Our eternal life, ang ating buhay na walang hanggan, ay hindi mawawala because Jesus promised a place for us. John 14 verse 6, sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. In English, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus. Di ba? Are we excited sa pangako na ito ng ating Panginoon? Mapanghahawakan ba natin ito? Yes. With all the problems that we have in this world, with all the sickness that we have, di ba? This is the promise na mapanghahawakan natin sa ating Panginoon. Lord, kahit anong mangyari sa buhay ko dito sa lupa, kahit magkaroon ako ng sakit, ng cancer, anuman, but you have a promise for me. Di ba? Amen? Amen. Now, the third truth, bakit hindi mawawala ang ating kaligtasan? Ang kalooban ng Diyos Ama sa lahat ng sumumpalataya sa Kanyang anak na si Jesus. John 6:38, 40. Ako'y bumaba mula sa langit, sabi ni Jesus, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Hindi, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Mamamatay tayo, but pangako ng Panginoon, bubuhayin tayong muli ni Jesus. Okay? At ano yung kalooban ng Ama? Ano yung kalooban ng God the Father? Ang kalooban ng God the Father ay hindi niya hahayaang mapahamak ang sino mang ibinigay ng Ama kay Jesus. So, sino yung ibinigay ng Ama kay Jesus? Yung mga verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na nakakita sa anak at sumampalataya. So, sino yung bubuhay ng muli? Yung mga nakakakita sa anak. Ang tanong, Pastor, hindi naman natin nakita si Jesus eh. Okay lang, kasi meron namang kasunod. Yung mga sumampalataya. Ang sabi nga ni Jesus, mas mapalad yung mga naniwala at hindi ako nakita. Because that's faith. If hindi natin nakita si Jesus and yet we believe that He died for us 2,000 years ago and He gave us eternal life, we believe in that. Kahit hindi natin siya nakita, mapalad tayo. And we have this eternal life. Okay? So, ang kalooban ng Ama ay, ang lahat, ay makakilala sa Kanyang anak. No, kinilala natin si Jesus, yan yung kalooban ng Ama.
ang kalooban ng Ama, yun yung isang kasiguraduhan natin na ang ating kaligtasan na hindi siya mawawala. Okay? John 3:16. Very, very clear. Christian, pabasa. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. So, highlight natin yan. Ano? So, di ba, very, very clear na sinabi dito ni Jesus. By the way, Jesus Christ is talking here. And kausap niya itong isang Pariseo, si Nicodemo. Nagtanong si Nicodemo, paano siya mapunta sa langit? Sabi ni Jesus, you must be born again. At dinugtong ito ni Jesus. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So it's really very clear that our salvation, ang salvation natin is free. It was given freely by God through Jesus Christ to us. And yun nga, ang kalooban ng Diyos ay hindi tayo mapapahamak. Yun yung kalooban ng ating Panginoon. So isa pang verse in 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sulat ni Apostle Paul. This one was written by Apostle Paul to his disciple Timothy. Sabi niya, ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So what is the truth? The truth is the gospel. Yung ipinipreach ni Apostle Paul na tinanggap natin sa ating kapanahunan na nalaman po natin. Kaya yun yung kalooban ng Diyos Ama na tayo po ay maligtas. So hindi mawawala ang kaligtasan natin because it is God's will na tayo po ay magkaroon ito, na matanggap po natin ito. Anihin ang mga salita. Ito yung mga tanong. Bakit mahalaga ang magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan? Paano mo naman mas nasabi na ikaw ay mayroong kasiguraduhan sa iyong kaligtasan o ikaw ay siguradong pupunta sa langit? So maybe the first question, Christian, pwede mong sagutin? Bakit mahalaga ang magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan? Para makasama ko yung mga pamilya ko pa. Naisama ko rin sila sa langit. Yes. Habang walang buhay na walang hanggan. Amen. Brother Rick, bakit mahalaga na ang magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan? Hello, Brother Rick? Nandun pa siya. Pero sige. Sister Jenny. Naka-speaker ba? Naka-speaker. Why is it important for you to know for you to have an eternal, assurance of your salvation? Para ma-assure tayo na tama ang ating faith sa Lord, sa God. Kaya kailangan natin malaman. Yeah, amen. Si Brother Rick, are you still there? Hello? Brother Rick, meron po tayong tanong dito. Bakit mahalaga ang magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan? Pakiulit, hindi ko mas chopping eh. Sige. Ang tanong, bakit mahalaga ang magkaroon ng kasiguraduhan ng iyong kaligtasan? So that's our question. Bakit mahalaga na malaman ang ating kaligtasan? Siyempre, siguro, assurance natin na habang nandito tayo sa mundo, alam na natin yung salvation natin. Yes. Hindi tayo naghuhula kung nasa sa pangako na salita niya. Yun ang ating assurance. Kaya importante sa atin yung salita niya kasi hindi pwede magsinungaling yun eh. Kung sa akin lang, experience ko na hindi ako pwedeng minsan nagdududa ako sa mga experience ko na siguro din ako safe pero binabalikan ko yung pangako niya. Yung assurance na through Christ Jesus na na-save ako. Yun ang aking assurance na kailangan hawakan natin yung salita sa lahat ng bagay.
sa hirap, minsan sa salvation, kung minsan kahit sa sakit, kung minsan naniniwala ka na hindi ka nagagaling, pero sabi ni Jesus, pagagalingin ka niya through His Word, Mm. through the blood of Jesus. So, ayun, sa akin. Amen. Amen. Thank you, Brother Rick. Yun nga po, ano? That, actually, kaya inuna natin yung Biblia because, and our salvation is not about feeling. Bakit hindi feeling? Kasi ang feeling nagbabago. Yeah? Nagbabago yung damdamin. Kaya our salvation is based always in the Scripture. Sa Biblia talaga nakabase yung ating mga kaligtasan. Yung ating kaligtasan. Okay? So, ayun po ang ating lesson today. Assurance of salvation. Ito'y napakahalaga na malaman po natin na tayo po ay may buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yon ay hindi ito mawawala sa atin. Why? Sabi nga ni Brother Ray kanina, minsan nagda-doubt siya. Pero ang ginagawa niya, binabalikan niya yung Word of God. Yung pangako ni Jesus Christ. Yung pangako ng Panginoon. Yung pangako ng Holy Spirit. Yung pangako ng Biblia, binabalikan niya. Kaya nga, ang Biblia, yun yung ano natin yun yung pinaka-foundation ng ating mga spiritual life. Okay? So, yan. That's it. Let's have our key takeaways. O yung ating mga key takeaways ngayon sa ating lesson. Unahin natin si Christian. Christian, ano yung key takeaways mo dito sa ating lesson ngayon? Tutunan ko po magtiwala sa Panginoon. Sa Bible. Amen. Sister Jenny. Bali ang promise ng God ay hindi na-break. Yes. So, assured tayo sa mga pangako niya. Because siya yung nag-promise. Yes. Di ba? Kung tao yung nag-promise, minsan napapako. But God promised, in that promise, He will fulfill. Yes. Because sabi nga po, God is the same yesterday, today, and forever. God never lied in the past. God, He is the truth. Okay? Kung siya ang katotohanan, opposite ito doon sa lie. Opposite ito doon sa mga pangakong hindi natutupad. Because He is the truth. Brother Nary, ano yung natutunan mo ngayon? Minsan bisiri sometimes nagkaroon ng doubt. Doubt. Pero in the end, if you look at we are saved na. Yes. We have belief. May silang buhay natin dito. Pero, you never know. Nagkaroon ng doubt sa mga buhay na. Yeah. Pero, ang tala is somewhere. It's very long. So, we must believe in that. Yes. Yes. Yun lang ako. Amen. The word believe is another word of faith. Kailangan nating manampalataya talaga no? Na ito yung pangako ng ating Panginoon sa atin. So, you know what? Yung ating kaligtasan, hindi naman talaga natin kayang bayaran. Even sabi nga ng ating Panginoon, kahit mapasayo na ang lahat ng kayamanan sa mundo nito, kung ikakapahamak naman na yung kaluluwa, walang saysay. Yung wealth, yung money, gold, even the entire riches of this world ay hindi kayang bilhin ng kaligtasan. Because our salvation ay binili lang ng nag-iisang Diyos na si Jesus Christ in His precious blood. Always remember, Jesus Christ is the creator of all universe. He is the owner of all the riches of this world. At kaya yung riches of this world, hindi kayang mabili yung kaligtasan natin. It is only Jesus Christ. Kaya, pag naunawaan po natin yon, walang dahilan kung bakit hindi tayo maging masaya. Walang dahilan kung hindi tayo magpasalamat sa Panginoon palagi, araw-araw. Lord, thank you because you saved me. Hindi ako karapat-dapat na iligtas mo, napakasama kong tao, and yet, you love me. You saved me. You gave me eternal life. And Lord, thank you because of your love for me.
Yeah, Brother Nari, sabi ko sa'yo, God loves you so much in spite of all the things na nagawa mo in the past. Kinalimutan ni Jesus lahat yun. Tingin ni Jesus sa'yo, you are His precious child. You are a precious child ng ating Panginoon. And you are heir, magmamana ka. You have eternal life. You have a home. You have eternity with Jesus. Di ba? So kung hindi natin ito nalaman, hindi natin ito tinanggap, saan tayo? We will mananatili tayo sa buhay na miserable, buhay na may takot, at pag namatay tayo, buhay na kamatayan, eternal damnation in hell. But because of this truth, because of God's grace, because of His mercy and love, magiging grateful tayo sa Kanya. Diba? At itong tinanggap natin, what we receive, is ito din po ang ibabahagi natin unang-una sa pamilya natin. Ito yung nalaman ko. Ito ang katotohanan. Kaya nga, ginagamit natin yung technology natin ngayon, nila-live natin. Kasi marami ang mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maraming mga tao ang hindi pa tunay na nakilala si Kristo na siya ang tagapagligtas. Jesus Christ alone saves. So yun po. Maraming salamat because natuto po tayo. Now, our next lesson, Pastor, I have eternal life. And my eternal life, hindi po siya mawawala. So can I do, pwede ba akong gumawa ng kasalanan? Kasi hindi naman siya nawawala. Yun yung next na lesson natin. Once you have the Holy Spirit, ang Holy Spirit yung magbabago sa iyo. You cannot use as a license the assurance of your salvation. Because those who are in Christ Jesus are mga taong binago na ng Panginoon at ang kanilang pamumuhay ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. So if you claim that you have eternal life, then the fruit of the Spirit must manifest sa buhay mo. Iba yung sinasabi mo lang, pero hindi nakikita sa buhay mo. Di ba? At iba yung tinanggap mo at nakita sa buhay mo yung bunga, the fruit of the Spirit. Okay? So, sanctification, that's kasi B, basic, di ba? B, A, S. So, S is sanctification. The Lord requires us to live a holy life in His sight. Okay? Yan yung, alam ko marami tayong mga kahinaan. Di ba? Di ba? Minsan, marami tayong, ikaw, Christian, ano sa tingin mo kahinaan? Marami po. Marami. Oo. Mga tulad minsan pong nainis. Mainis. Di ba? Kalimitan sa ano natin, nagagalit tayo, di ba? Nainis tayo. Mga kahinaan ito eh. Di ba? Pero, wala tayong magagawa dito kung sarili lang natin. Isuko natin sa Panginoon. Since the Holy Spirit is in us, hayaan natin yung Holy Spirit na kumilos sa buhay natin. Okay? The Holy Spirit will work. Paano tayo babaguhin? Diba? Sino bang gustong lagi na lang maging masama ang ugali natin? Diba? May mga kahinaan tayo. Wala namang gustong ganun, diba? Gusto natin na talagang mabago tayo at ang tutulong sa atin ay ang banal na Espiritu na nasa atin, nananahan, tumira sa atin. Okay? So, yun po. Yun po, maraming salamat sa ating lahat. And again, welcome po sa God's Kingdom Family in our Kingdom Hub dito sa Hamlig Family. Maraming salamat sa inyong muli pagtanggap sa akin dito. Okay? Sa gawain. And I am excited for the next lesson that we have, ating pag-aaral. And i-apply natin to, itong mga katotohanan ng nalaman natin. I-apply natin sa mga personal na buhay natin. And sorry kasi, yung materials natin, itong book ay nasa printing pa. Matagal, sa Laguna kasi. So, pag natapos na yon, ipapadeliver ko na. Para magkaroon tayo ng copy dito sa ating lesson. Okay. Sige po. Let us pray. Let us pray. Any prayer request? Christian, ano prayer request mo? Kaya na po bala ko. Okay naman po. Yun na lang po, sir, na Sa sarili mo. ay, pero request ko po yung pag-iingatan na lang po yung pamilya ko sa probinsya. Okay. Pagmamaneho mo. Tsaka po yun.
Sister Jenny, urgent prayer request natin. Protection sa whole family. Saka continued recovery. Brother Nari, do you have a personal prayer request? Yes, nagawin ko. Katulad yung mga niling ko, ako natulog sa iba. Kung gumaling daw siya, makatulong sa iba. Okay, let us pray. Yung Brother Rick, do you have prayer request sa family mo, sa inyo? Ako ba? Opo, prayer request po. Siguro prayer ko talagang sinabi magtuloy-tuloy gumaling. Kasi yung sabi namin dinadasal dito, gumaling na siya physically, na pagaling siya ni Lord, na magamit siya. Amen. Basta po, gusto ko lang natin ko sa Dubai. Amen. Sa inyo po, sa family nyo, do you have prayer request? Siguro, magpatuloy kami sa work ni Lord. Amen. Saka yung ano mo, Rick, yung ano mo, kasi meron siyang health Yung health nyo po. Kaya yung mata ko kasi medyo hindi ako masyadong nakakakita na. Oh, okay. So, yung mata ko. Okay, sige. Sige po, let us pray. Let me pray for you. Let us pray. Let's pray, Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity that you gave us for us to have this Kingdom Hubs, this small group Bible study sa Hamlig family. We pray, Father, first for Christian. Ingatan niyo siya, Panginoon, sa kanyang pagmamaneho. From here, pauwi, pagpunta din po dito, gabayan niyo po siya at his desire for his family, na ingatan din po sila doon, and yung mga kamag-anak niya pa hindi pa nakakilala sa inyo. I pray, Father, na makilala nila kayo bilang Panginoon na tagapagligtas. Also, Father, I pray for Brother Rick and his family, sa kanya pong kalusugan, sa kanyang mata. Lord, in Jesus' name, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kayo ang aming manggagamot, ang aming doktor ng aming pong buhay. I pray, Father, na patuloy niyo pong silang gamitin as a family, palakasin niyo ang kanilang pananampalataya, in spite of maybe there are problems, circumstances sa kanilang buhay, provide their needs, Panginoon, sampo na kanyang family. Bless them because we are already blessed, Panginoon. Help them to claim this blessing, Panginoon, para sa kanilang family. I pray for Sister Jenny, Brother Neri. I pray for them, patuloy yung kanilang kalusugan din, yung provision, Panginoon, si Brother Neri, yung kanyang kalusugan, yung kanilang tuloy-tuloy na pagaling, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin. We pray, Father, for complete healing so that matupad, Panginoon, yung kanyang desire na magpagamit sa inyo, yung kanyang desire na tumulong sa iba, to do good works to others, upang, Panginoon, ay magawa niya yung misyon na ipinapagawa niyo po sa kanya at sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang pamilyang ito. Patuloy niyo po silang pagpalain at gabayan. Ingatan niyo ang bawat isa sa amin, even sa amin pansamantalang paghihiwalay. I pray also, Father, to those who are listening and watching this program, i-bless niyo po sila, Panginoon, at tunay sila makasumpong ng kaligtasan sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kayo lamang ang tagapagligtas na matay para po sa amin. I pray, Father, sa lahat ng, even my family, sustain us, Panginoon, aming mga pangailangan, yung aming kalusugan. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bless the GKF, God's Kingdom Family, our mission, our vision, to preach the gospel of the kingdom to all the world, not just in the Philippines, but all over the world. Lord, salamat ng marami, sa inyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all po, and maraming salamat po. Brother Rick, thank you sa iyong pag-join